Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na batay sa mga halusinasyong paniniwala, ang sukat daw o dami ng Talliano Gold ay umaabot daw ng 617,000 metric tons na sinasabing di hamak na mas malaki ng 3 ulit sa dami ng mga gintong nakuha o namina sa ating mundo na nasa 200,000 to 200,000 metric tons lamang. Ito ay ayon sa World Gold Council, isang Talliano Gold urban legend sa sinasabing pinakakontrobersyal at hindi ka panipaniwalang kwento na umusbong sa ating bansa. Ito ay isang damakmak na ginto na mula daw sa pre-colonial era mula sa pamilyang Talliano at napunta ito kay Jose Rizal at inilagay sa iba't ibang bangko sa iba't ibang panig ng mundo hanggang sa ito ay maililink kay Pangulong Marcos Sr. Pero bakit? Ito ay dahil si Pangulong Marcos daw ay naging abogado raw ng mga Talliano at ginto ang ibinabayad sa kanya. At nariyan din na sinasabi na nasa Vatican daw ang mga natitira pa dahil dito raw ito ay tinago. Sumikat ng urban legend na ito na Talliano Gold. Ito ay dahil na rin sa mga malilikot na utak ng mga Pilipino na nagpapakalat nito. Ito ay sa social media, sa Facebook, sa YouTube, na ayon sa mga istorya na isang malaking kalokohan lang daw at masasabing Filipino digital folklore lamang. Alam mo ba na itong si Benedicto Cabrera na kung tawagin ay si Ben Cab ay nakilala dahil sa kanyang serye ng pagpipinta ng bandila ng Pilipinas. Ito ay sa kakaibang paraan. Hindi tulad ng ibang mga painter kung saan ay pinapakitang winawagayway ang ating bandila sa kanilang mga pinta. Sa mga pinta kasi nitong si Ben Cab, ang bandila ay sira, lukot-lukot. Sa madaling sabi ay pangit tignan. Ito ay dahil interpretasyon daw ito kung ano ang sinasapit ng ating bayan. Hirap, puno ng kaguluhan, korupsyon, at patuloy ngang nagdadahop. Pero sa kabila ng ganitong estilo niya ng pagpipinta, ay madami ang nagustuhan nito at pinuri pa siya. Sa katunayan, ito ang si Ben Cab ay isang national artist ng Pilipinas. 1970s nang magsimula siyang magpinta ng bandila, kung saan sa London siya naninirahan sa mga sandaling iyon. Dahil nga panahon ng martial law, ang kanyang tema ng pagpipinta, karamihan ay nasyonalismo at malamang sa malamang ay anti-martial law siya. Kaya pinapakita niya sa kanyang pagpipinta ang sa tingin niya ay sinasapit ng bansa. Kaya naman kung si Fernando Amorsolo ay nagpinta ng bandila para ipakita ang pagsilang ng ating nasyon. Itong si Ben Cab ay pininta ang watawat ng Pilipinas para maipakita ang kondisyon nito na talaga namang dumadaan sa kahirapan. Alam mo ba na itong si Josephine Santiago Bans na isang Pilipina ay isa sa pinaka-prominenteng system engineer sa National Aeronautics Space Agency o sa NASA. Graduate ng University of the Philippines, then lumipat sa Amerika sa South Dakota kung saan siya ay nagtrabaho sa Daktronics bilang designer ng mga electronics scoreboards. Habang nagmamasteral sa South Dakota University, ay nakapasok siyang intern isang research project na pinondohan ng NASA's Space Grant Consortium, kung saan dahil dito ay mapapadala siya sa Kennedy Space Center, kung saan dito makikita ang kanyang galing. At dito na nga siya makakapagtrabaho at magiging chief pa. Ito ay sa Advanced Engineering Development Branch. Agad siyang nagkaroon ng napakaraming mga proyekto dahil sa kanyang galing. Isa sa kanyang pinakakilalang project ay ang Space Shuttle Program na may misyon na kung tawagin ay LADI, kung saan ang layunin nito ay explore ang manipis na atmosphere ng buwan. Sa ngayon itong si Josephine ay kinikilala sa NASA bilang isa sa pinakamagaling na engineer. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.